2012, maselan to eh. Bakit? 2011, kung mapapansin ninyo, 11-11-11 daw. Sabi nila, parang pinominom yung tingin ng iba, lalo ng mga psychic. May mga pangyayari daw. Actually, totoo eh. 2011 ang ating gobyerno, nagkaroon tayo, kung tumingin tayo sa ating pabalik na nakaraan, 2011 tayo nag-eager for political reason. Bakit tayo gustong kumawala, di ba? So, labas tayo dun sa politika, pero makikita natin yung essence nun. Na talagang may kinalaman din talaga yung sinasabing mga 11-11-11 or pagkakasimilar ng mga names and numbers. The other things na napansin natin is 2011, dumating man ang napakaraming kalamidad. Andiyan ang Undoy, nandiyan pa yung iba, yung Sendong, yung, hindi ko na kasi ma-remind sa isip ko dahil actually po napakarami niyan. Pero bakit lalong humigpit kung kailan dumami ang sakuna, lalo nating napadama ang pagiging Pilipino natin sa ating kapwa. Maybe lahat ng bagay na nangyayari, kalamidad man to, pangit o maganda, may dahilan. So, acceptance yan. Yeah? So, bakit ko tinatakil to? Kasi nga, papasok na tayo by 2012. Bago tayo maghanda, wag natin, hindi ko naman sinabing, wag na kayo maghanda ng Pasko. Mas i-prepare nyo ang sarili nyo bagong taon. No. Ang sabi ko lang po sa inyo, alamin ninyo what is the real essence of Christmas. At ano nga ba ang Christmas? Doon may babalik natin ang simbolo. Kasi ito na eh, hindi natin kailangan tanggalin ang pananalig natin at ang paniniwala natin na ang Christmas ay Pasko ng pagmamahalan at pagbibigayan. Dumating man ang napakaraming panahon, magpalit man, maging moderno man tayo, maging computer time man tayo, maging, ayan nga, nag-iiba-iba ng mga gadget, nag-iiba-iba ng mga ultimong sasakyan ngayon, parang merong lumulutang sa hangin, merong gumagamit na ng tubig, which is talagang paranormal na predictable naman talaga, na talagang magbabago. Pero tandaan nyo, ang meaning ng Pasko hindi dapat magbago. Pagmamahal, pagbibigayan, and preparasyon para sa susunod na taon at sa susunod na panahon. Para, kumbaga, maging awaken para sa atin, maging leksyon. Ngayon, ang preparasyon sa Pasko, siguro kung anong meron ka, itanggapin mo at ibigay mo. Yun na yun. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, ay, maglitsyon ka. Tapos Mariosep, kung maglilitsyon ka naman, tapos may nagugutom sa karsada, di ba? So, hindi naman mga bata ang mga tao para ituro kung ano talaga essence ng Pasko. Ang ituturo natin ngayon is sa bagong taon. Okay, pasok tayo ng bagong taon. Bakit nga ba ang mga Pilipino, kahit wala ng pera, talagang nagpupumilit silang mamili ng mga prutas na kung kailan naman kailangan ang mahal-mahal. Ultimong, lahat na yata ng bilog, minahalan. Alam mo dati, ang bayabas, binabato lang, sinusungkit. Nung napunta na ako dito sa Maynila, isa lang anak ko. Pagdating ng bagong taon, ang bayabas na sinusungkit lang sa bahay ng kapitbahay, sa puno ng kapitbahay ko, sus Mariosep, napakamahal. Doon ako nagtataka. Yun ang ginawa kong preparasyon as an feng shui expert nga na talagang makamasa. Isa lang ang sinabi ko sa sarili ko. Talaga palang ang Pinoy, pagdating sa bagong taon, gagawa sila ng pagkakataon or ng paraan para ang kanilang table ay may mga bilog-bilog. Actually po, ito po, preparation for 2012, na bagong taon, January 1 po, evening pa lang ng January 1, kinakailangan po. 31? 31. May 31 ba ngayon? December 31. Evening pa lang, December, the last day ng month, kinakailangan prepare na yun sa table. Huwag niyo pong pahingi-pahingi na kung kailangan January 1, itatago niyo si prutas sa rep, saka niyo ilalagay. Meron namang over naman, 29 pa lang yata, 30, talaga nakahain na yun. Mali rin naman po yun. Eto po kung ang pagbabasihan po natin ay ang feng shui, at yun nga, lagi ko pong ipaliliwanag
gagamitin ko na naman itong opportunity nito, na ang Feng Shui is analyzation. It is a part of science in which gumagamit po tayo ng isip, yung sense natin, yung sense na sinasabi, yung pakiramdam, maganda ba to, pangit na yan, vibe, yung kumbaga mga vibes natin. So, ito po ay talagang, ito po hindi against to everybody, to anybody, to everything. Ito po ay against sa paggawa ng negatibo. So, ang Feng Shui ay isang kalaban ng isang negatibong pamamaraan. So, kapag sinabi natin negatibong pamamaraan, papasok tayo talaga sa positibo. Bakit ba may negatibo, may positibo? Uulitin ko po, ang positibong pamamaraan, yun yung nag-a-attract ng magandang vibration sa buhay mo na magagamit mo for your future para maging maganda ang future mo. Yun naman negatibo, ito naman yung pag-a-attract ng mga bad things, ng mga bad situation ng buhay mo na hindi mo kayang labanan dahil ikaw mismo sa sarili mo ayaw mong i-let go. So, negative and positive, pag pinagsama yan, at kung, eto nga kaya kung nasabi, konting ano lang tayo for algebra, diba? Negative and positive, according to the greater absolute value, diba? Yung sinasabi natin, Feng Shui pa rin, diba? Kapag sobrang negatibo, mahihila mo ang, pag sobrang negatibo, mahihila mo ang positive, madadown. Pero kapag sobrang positibo, may negative, hindi naman palagi po tayong positive eh. Tao lang po tayo, may kahinaan. Yung kahinaan ang negatibo. Ang lakas natin, yung belief natin, yung hawak natin sa Diyos, magiging positibo tayo, hihilahin natin ng negatibo. So, ang mangyayari nun, mananalo ang positibo. So, it means na talagang dito pa lang nagpapakita na ang Feng Shui is a science. It composed of numbers, it composed of analyzation, it composed of, actually, chemistry pa rin. Kasi, for example, ang blending ng bagong taon, paano nga ba nakukuha ang tamang kulay pagdating bagong taon ngayon? Ano ba talagang perfect na kulay sa akin? Ano nga bang perfect para sa isang dragon, di ba? Ganun yung situation. Still chemistry pa rin. Kaya kung i-analyze nyo, itago natin ang aspetong financial kasi nga po, hindi ko masisi ang mga tao kasi may mga nagpa-practice naman na talagang for commercial reason. Pero with the situation na kung ipa-practice mo to together with your heart, especially, huwag tayo magpaka-ipokrita, tao lang po tayo. Pero sinasabi natin, with your may vocation, mayroong gusto mong baguhin sa mundo na i-contribute na maganda. Ang Feng